Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat mga tambay. Sana po nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga tambay. Ito po putok na po sa mainstream media at sa social media mga kababayan. Ito pong isang anchor po ng PTV4 ng government station po mga kababayan. At yan po, grabe din po yan dahil yan po, di po ba, nung nakarang hearing po, dahil yan po, budgeting na po. Di po ba ang PCO ay humihingi po na napakalaking budget po na mahigit 900 million mga kabayan ang hinihingi pong budget nila. At sinasabi po na napakarami daw pong nasilip dyan ni Congressman Marcoleta na issue po na ginagawa po ng PCO. Pero ngayon po, nagkakatotoo po yata mga kabayan dahil po ang korupsyon po mismo ay sinasabi po ng isang anchor, na isang vlogger din po. At talagang panatiko po ito. Panatiko po ito ng BBM. Ngayon po, binabatikos po yung mismo po kung saan po ang tagapagsalita, ang PCO, mga tambay, ang PDB board na nakadirekta po sa Pangulo, ay siya po ay merong napakatinding korupsyon. Mga kababayan, pakinggan po natin ang korupsyon na sinasabi ni Mike Abe. Unbelievable. 2 buwan matapos muling magpalit ng secretary, may gusot na naman sa Presidential Communications Office o PCO. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes. Gumalaw-galaw ka naman. Sa isang live broadcast ng People's Television anchor na si Mike Abe, ibinunyag ng veteranong aktor ang umano'y korupsyon sa loob ng PCO. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. O, hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4 may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Sa kasalukuyan, General Manager ng PTV ang dating Executive Officer ng Television and Productions Exponents at Tape Incorporated na si Maria Lourdes Choa Fagar. Umupo ngayong Agosto si Choa Fagar nang palitan niya si Robert Dollar na 4 na buwan lang namuno. Kaya good morning Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron din korupsyon yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Pagpapatunay lang po ito mga kaibigan na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Sa loob ng 3 taon ni Pangulong Bongbong Marcos, pang-5 kalihim na si Dave Gomez na sumunod kina Jay Ruiz, Cesar Chavez, Cheloy Garafil at Trixie Cruz Angeles. Ayon kay Abe, hindi maayos ang gusali at maintenance ng istasyon kahit na may budget naman ang ahensya. Dagdag niya, kailangan ding linisin ng PCO dahil sa pagpapalit-palit nito ng managers. Office of the President ito pero hindi alam ng Pangulo, maraming problema, sir. Pakiayos lang po, dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ang budget natin taon-taon, alang walang nangyayari. Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Sa official social media page ni Abe na Mike Abe Opinions, sinabi nitong umalis na siya sa PTV, IBC13 at Radyo Pilipinas. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Malacanang o si Secretary Gomez sa issue. Para sa agenda ay... Yan po mga tambay. Kaya aalis po talaga yan mga tambay. Bakit mo binunyag ang korupsyon? Bakit mo binubunyag 3 taon? Sinabi mo pa 3 taon? 3 taon panunungkulan, korupsyon? Hindi magugustuhan ng Malacanang yan. Dahil mismo yung USEC, yung PCO, ay wala pong nakikitang korupsyon sa palasyo at lalo-lalo sa PCO. Nakita niyo po, kung batikusin po ng batikusin ng USEC ang Vice President, nga ba yan? Ay ganyan din po. Ito po si Mike Abe, ganyan din po sa social media yan. Talagang kung batikusin po niya, binabatikos din po niya ng Duterte. At lalo-lalo po yung pinanggalingan niya istasyon, si Kibuloy. Diba? Si Pastor Kibuloy, grabe rin po kung batikusin yan. At galing po yan sa istasyon ni Kibuloy, kung hindi po ako nagkakamali, si Mike Abe. Pero ngayon po,
Ano kaya ang masasabi ng PCO, lalo-lalo yung tagapagsalita po nila, na lagi pong hinahanapan ng korupsyon, anomalya, ang Vice President. Samantalang sila, mga bayan, ang korupsyon ng PCO ay grabe pala ang korupsyon dyan, mga kababayan. Saan napupunta yung budget ng PCO? Saan po? Dahil pati po ang building nila ay butas-butas, tumutulo pa raw, mga kababayan. At hindi po titino pala ang PCO. Kailanman pala hindi titino. Lalong-lalo po sa pamamahala po nila. At siyempre po, sa gobyerno ng binagoong Pilipinas. Ikaw ba naman magkaroon ng leader na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na bangag? Bangag na daw ay weak leader pa. Paano titino ang gobyerno? Kaya lahat po magiging corrupt. Di ba? Halos lahat po ng ahensya merong corruption daw. Ayon kay Abe. Kauna-unahan na, hindi lang daw po DPWH. Hindi, nakita nyo po si si Mike Abe, pinoprotektahan pa yung mga politiko. DPWH lang daw po, mga flood control. Hindi pa sinama ang mga demonyong politiko na may control sa mga proyekto ng flood control. Hindi po ba talagang iniiwas pa rin po niya at talagang pinoprotektahan pa rin niya ang mga kaalyado nila, mga kababayan. Ang tanong po natin, may ambisyon kaya ito? Kaya binanatan ang departamento ng PCO. Mga bayan, hindi kaya may ambisyon din ito na mas tumaas po dahil siya po isang anchor o isang broadcaster ng PTV4? Hindi kaya di ba? Binunyag niya ang korupsyon ng PCO. Binunyag niya lahat ng korupsyon. Hindi kaya ito ay sinasabing nagpapabango sa kay BBM para maging secretary din kaya ng PCO? Ngayon, ano naman kaya isasagot ng isang PCO na undersecretary na katulad po ng sinasabi ng Vice President, si garbage in, garbage out. Kaya po mga tamay, nakita niyo po yung karma. Yung isang opisina ng Vice President na hinahanapan ng korupsyon, samantalang yung mismong bakuran ninyo pala, ang isang damo ka lang korupsyon. Bilyon-bilyon, daan-daang milyon ang pondo ninyo. Mas mataas pa po ang pondo ng PCO kaysa sa Office of the Vice President. Ganun lang po ang nangyari sa pera ng ating buwis, Kinukurap, ninanakaw ayon kay Abe. Mga bayan, ako po hindi panatiko ni Abe at hindi po ako naniniwala sa prinsipyo niyan ni Abe. Iba po ang prinsipyo niyan. Si Abe po ay para pong pera yan. Parang pera, mga bayan. Kung saan po may pakinabang umano, yan po ang prinsipyo niyan umano ni Abe. Kung saan po may pakinabang umano. Pagka po hindi na siya maikinabang, iiwanan ka na po niyan umano. Hindi ba ba? Kaya yung prinsipyo ni Abe, komento ko, para pong pera. Yan ang prinsipyo po niyan. Hindi po ako panatiko niyan at hindi po ako believe diyan, mga kababayan. Kaya po dito pa mga tambay, tingnan po natin, nagkakabunyaga na. Kaya nga po yung sinasabi po natin at sinasabi po ng ating mga kababayan at ng ating mga katambay, may karma. Bato ka ng bato ng putik sa kapwa mo. Bato ka ng bato sa opisina ng Office of the Vice President. Bato ka ng bato ng mga putik sa Vice President na wala naman makitang dumi. Ngayon, lahat ng putik na binato mo sa Vice President ay lahat po ngayon ay bumalik sa mga pagmumukha nila. Yung putik at may kasama pang dumi na mabaho. Ganyan po nangyari ngayon sa mga pagmumukha ng PCO, mga tambay. Ang mga namumuno dyan, lalo-lalo po yung dalawa po dyan, isang undersecretary at isang secretary, mga kababayan, si Gomez at si Castro, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang issue po ng PCO, mga kababayan, na napakalaki raw korupsyon na nagaganap, mga kababayan. Matagal na raw po ang korupsyon. Magmula, 3 taon na pala ang korupsyon dyan, ayon kay Abe. Ibang klase pala korupsyon dyan, mga kababayan. PCO pa lang yan. Paano pa yung opisina ng presidente kaya? Kung yung institusyon po ng Kamara at ng Senado,
ay napakarami pong issue ng korupsyon. Yung mismong PCO na tagapagtanggol ng presidente, yan ang tagapagtanggol ng presidente grabe na ang korupsyon. Paano pa kaya yung opisina ng presidente? Di po ba? Yung kanyang intel at confidential fund hindi bababa sa 4.5 billion. Mga kababayan. Di po ba? Nakakabunyaga na po. Talagang karma. Kaya nga lang po mga tambay, ay hindi po tayo katulad ng Indonesia. Kahit po nabubunyag na po ang mga korupsyon nila, ay hindi po katulad sa panahon ngayon ang mga Pilipino. Katulad po ng panahon nila dating Senador Gringo Hunasan, mga bayan, na mga makabayan. Huwag na po natin isama si Trillanes. Malabo po sa sabaw ng pusit yan, mga kababayan. Kay Sir Gringo Hunasan po, mga kababayan. Yan po, masasabi mo makabayan. Talagang yung ginawa po nila noon. Dahil nga po sa napakatindi pong ginawa nung panahon po ng rehimen, lalo-lalo po ng martial law at panahon ni Cory, di ba? At yung panahon naman po ni Erap, nahandyan din po yung mga kapulisan at kasundaluhan na may mga bayag at yagballs ng ating bansa ay galit na galit sa korupsyon nung panahon na yon. Ngayon, hindi na po sila galit sa korupsyon. Nung panahon po kasi ni Erap, galit na galit po sa korupsyon ang mga kasundaluhan. Kaya nga kinuha nila Galit sila sa korupsyon, sa gobyernong korap. Pero ngayon po, baliktad na po. Nung pumasok po ang binagawang Pilipinas, ang ating mga men in uniform, yung kamukha nung ginawa kay Erap, ay hindi na nila pwedeng gawin ngayon, mga bayan. Kasi, hindi na po sila galit sa korupsyon sa gobyerno. Dahil nung panahon ni Erap, galit po sila sa korupsyon. Kaya nga po nila kinuha. Di po ba? Kaya nakakalungkot lang po ang nangyayari sa ating bansa. Puro issue ng korupsyon. Matatapos na naman po ang taon. Bear na ngayon. Bear. Tapos na naman. Pero dinala lang po tayo sa issue ng korupsyon, pamumulitika, at nagmamahalang gastusin natin, bayarin, at ang bilihin. Yan po ang binigay po sa atin ng mga demonyong hayop na yan, umano, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa patuloy pa po mga magsusubscribe, maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat, mga kabayan. Shoutout po kay Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng na 4531 Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bea Chichioko, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Mabuhay po kayo at syempre po, ingat-ingat po kayo sa mga inyo pong mga paggawa. Maingatan po kayo. At syempre po mga tambay, yung panalangin at dalangin po natin sa pamilya Duterte, sa ating Vice President, na maingatan po sila sa kapahamakan. Ang ating Vice President, ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po tayo at magdasal na tayo rin po ay maingatan ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po sa muli. Ingat-ingat po. Bye-bye.